din matagal na kami na wala akong plano na kung paano kami magsiset up. Dahil kasi, alam niyo kapag diba, pag sabi sa OFW, parang yung trabaho mo sa Pilipinas, especially yung kikitain, parang maliit, not enough para makasupport ka sa family. Sabi ko, Lord, bahala ka kung ano yung magiging desisyon. Kasi natanggal ako sa Dubai, natanggal ako sa trabaho sa Dubai, sa isang bulok na bata. Ito yung testimony ko lang, kung paano si Lord na talagang sumilos. Sa isang bulok na kamatis na yun, and then on that day, kasi ano na ako doon kitchen supervisor na ako so ako yung nag-handle sa kusina kung saan lahat ng food handlers, o yung salita. Meron doon isang kamatis na nakita yung area manager namin, na bulok. Isang kamatis lang. On that day, on the spot, tinanggal agad ako. So parang, sabi ko, parang unfair. Wala lang ako, hindi man lang ako pinagkaliwanag, walang proseso, gano'n. So, nung sinabi sa akin, ano lang yun, sa isip ko lang, pero nung sinabi sa akin ng area manager namin yun, okay, alis ako, uwi ako lang. Hindi ako nagtanong, hindi ako nag-complain, hindi ako tumakbo, hindi ako pero dumating sa puntong stress ako din kasi hindi ko alam kung makukuha ko yung dapat makukuha, separation rate, yung pambayad ko na, yung pambayad ko ng bahay. So, madalang salita, wala na akong income. So, dumating sa punto na naghanap pa rin ako ng trabaho. And then, merong offer, pero parang, alam mo kasi pag masali ka sa malaking sahod, parang gusto mo, more pa eh. So, syempre, lahat naman tayo gusto mag-level up and then gusto naman natin yung kung ano yung napuntahan natin, eh gusto natin yung mas hangat pa ron. So, I decided na si Sisi na ini-encourage niya ako na magbago na lang. So, sige, sabi ko gano'n. So, walang tumili, walang tanong-tanong. Sige, sabi ko gano'n. So, bigyan lang ako ng 1 month para makakuha ko lang yung mga settlement separation pay ko. So, praise God naman dahil nakuha ko naman yung separation pay ko. And then, kung ako sa Pilipinas, hindi rin madali. Kahit kasi, 1 year, ilang buwan na, tatlo. So, 3 months. So, for 1 year, wala akong income. So, lahat, as in wala, labas, as in wala. So, dumating sa time na, salamat sa Diyos dahil hindi na kami pinabayaan. Hindi kami nagutom, even kahit hindi ako ng work noon. Sabi nga sa Bible, He will supply all your needs according to His riches and glorious by Christ Jesus. Verse ni ate. So ang Diyos hindi napukulang. Amen. So dumating sa puntong, praise God, na-apply ako, nakuha ako, na-hire ako, at bago ako na-hire, so naghintay pa rin ako ng matagal na taon. So parang nalulose hope na ako, parang mawawala na yung minsan, nakikita ko niya na parang stress na ako. Kasi talagang gusto ko talagang mag-work abroad. So sa madaling salita, naka-join ako ng barko and then hindi rin naman madali, naging struggle din kasi first time. So dumating sa punto na parang gusto ko rin bumitaw, gusto kong lumipa. Pero pinanghawakan ko yung pangako ng Panginoon. Pinanghawakan ko yung mga salita niya. Pinanghawakan ko yung lakas na nagagaling sa aking Panginoon. And then praise God, ngayon, nagsimula ako sa mababa, nagsimula ako sa mababa, and then salamat sa Lord dahil every time na nakikita ko yung position ko, nung start ako sa barko, nakapag-igataanan din. Lagi sinasabi sa Panginoon, Lord, salamat dahil hindi na lang ako sa ganong position. And then ngayon, masasabi ko, yung sa trabaho na meron ako, ay stable ako sa posisyon na kung ano yung meron ako. Pero hindi ko pa rin talagang nilalagay yung sarili ko for the rest of my life na magbabarko ako. Darating din yung time na, syempre, so darating din yung time na for good din, di ba? Kasi hindi naman lahat working for abroad. And then, darating din yung time na for good ako dito sa Pilipinas. At ako din matatakot mag-for good kasi mas nakikita ko yung more time pa yung magagawa ko sa Panginoon. Kasi kung sa barko, although na doon naman yung ministry na meron, nakakapag-share pa rin kami, nakakapag-Bible study pa rin kami. Pero iba pa rin kasi yung andito ka mismo sa loob ng
church, Opo. ipaparelease mo yung nandito ka sa Pilipinas, kasama ng pamilya mo, at the same time, mas nagagawa mo at hindi ka nalilimitan kung ano yung gusto mong gawin sa ating Panginoon. Di ba? So ayun yung sinasabi ko kanina na, ano yung sinabi ko kanina? Ano po? Yung promise ng ating Panginoon. Di ba? So sa Jeremiah 29:11, and then, bawat isa sa atin ay may mga dinidesire sa ating mga puso. Di ba? Bawat isa sa atin may mga dinidesire sa ating mga puso. Di ba katulad nga yung sabi ko kanina, di ba yung estudyante gusto makatapos. Apo. Yung career, di ba? Minsan natin gusto natin mag-level up yung trabaho na meron tayo. Minsan yung love life, di ba? Yung hinahanap natin pag-ibig, pag-ibig natin, kailangan ito na yung forever. Di ba? Di ba? Kasi gusto naman natin yung forever, di ba? Kasi ito kayo forever. Kung wala man, hindi mo walang matagpuan sa ganda yung forever, takot pa mo yan, Lord, yung forever. So, at saka sa ministry, di ba? Yung mga dinidesire natin, di ba? Yung dinidesire natin na gusto natin maging ambag sa ministry, sa church ministry. Andiyan yung music, andiyan yung dance, andiyan yung pagkalikot ng microphone, andiyan. Ibig yung paglilinis, isang ministry yan sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga, sabi nga sa Psalms 37 verse 4, delight yourself into the Lord, and then He will give you the desire of your heart. So, dinidesire natin, di ba? Kailangan lang natin ng yung kagalakan na meron tayo sa ating puso. Nagagawin natin ang isang bagay na magagalak tayo dyan kasi alam natin ito yung mayakambag natin para maging malugod ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya napakahalaga ng may joy. Amen. Kapag wala ng joy ginagawa mo sa Panginoon, hindi ka tatagal. Apo. Hindi ka tatagal sa ministeryo na meron ka. Kapag yung joy, wala yung parang gusto mo lang dahil kasi exposure, gusto mo lang dahil kasi parang bored na ako maging attendee, maging ano nga ako, pero, di ba? Kapag sumali nga ako sa music ministry, di ba? Sumali nga ako sa music team. Kapag wala akong joy, kasi naniniwala akong joy comes from the Lord. Eh, po ba? Kaya sabi nga ni Don Moment, the joy of the Lord is my strength. Di ba? Don Moment mo sa Luma na po, pero pinagtarin po niya. di ba? Kaya yung kagalakan ngayon, pero hindi natin makukuha ang joy ngayon kapag yung part natin ay hindi totoo sa harapan ng ating Panginoon. Di ba? Kasi kapag ang puso natin ay punong-puno na, hindi man puno, merong mga karumihan at hindi karapat-dapat sa ating Panginoon, you will never take the joy. Meron po ba? Kaya dapat yung nakakalaga ng puso natin, ng nilalapit natin sa Panginoon ay tapat. Meron po ba? And then, even sa mga commitment natin, and then God's promise is always perfect timing for us. Meron po ba ito? Yung mga pangako ng ating Panginoon ay laging perfect. Di ba? Minsan yung mga pinag-isay tayo, parang ang tagal. Diba? Ayun nga, tulad nga yung kanina, yung nangyari sa akin, pero ang tagal po lang, ilang taon bago ako nakasampa sa bato. Ilang taon bago natungkol yung panalangin. Di ba? Minsan, yung prayer natin, parang hindi na natin nakikita, nakakakala natin, tumatagog lang ng meron, di ba? Parang wala nangyayari. Pero tatandaan nyo lagi, ang timing lagi ng ating Panginoon ay perfect lagi. Kasi alam ni Lord kung ano na yung pangangailangan mo. Alam ni Lord sa oras na kailangan mo na. Alam ni Lord, dahil kasi minsan, nilaready naman tayo ng Panginoon eh. Hindi naman kasi yung pag nag-pray ka ngayon, for the next week, andyan na agad eh. Kailangan, ready ka na para tanggapin mo yung kapapala na bibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ako talagang, hindi ko alam kung sasakyan. Talagang gusto ko talaga yung sasakyan. Dahil kasi nakikita nyo for how many years na talagang commute lang kami. Pero nag-enjoy naman ako sa pag-commute. Pero iba rin yung may sasakyan ko eh. Kahit motor lang. Wow. Ano na po kayo mag-drive? Actually kahit motor lang. Okay. Bakit nag-drive po kayo? So ako naman, hindi naman ako nag-aatat. Kasi alam mo naman, the right perfect timing bibigay ng Lord. Una-una, paano makakapag-drive? Kasi wala naman akong siyensya. Hindi naman pwedeng mag-drive ka, wala kang siyensya. Ay, hindi mo natin kung gano'n ba? Kailangan nakaproseso. Laging inakanda ng Panginoon. Yung mga pinag-prepare po natin, di ba? Amen po ba? Amen! Amen. So, God, perfect time is always perfect also. So, last na po nun, and then application po. Dito na po ako magtatapos. So, application, pray and submit. Diba? So, kailangan natin laging manalangin at submit natin yung sarili sa ating Panginoon. Ask God for guidance always. Sino po ba rito yung maalis ng bahay na nag-pray na hindi ng guidance sa ating Panginoon? Amen! Tayo, kailangan natin yung guidance.
Even yung nag-exam tayo, di ba? Yung mga exams natin, di ba? Hinihingi natin ng wisdom at guidance sa ating Panginoon, di ba? Even ayun nga, sinasabi ko kayo na pag-biyahe natin dito, and then, surrender everything to Him. Di ba? So, dapat sinusuko natin lahat sa ating Panginoon. Katulad nga ng sabi ko kanina, dapat even yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay buo. So, dapat ganoon din yung pagsuko natin. Sinusuko natin lahat sa Kanya. Even yung sitwasyon na hindi maganda, even Lord, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, even yung sakit at karamdaman na meron tayo. Actually, kagabi nga, i-share ko nga ulit sa inyo. Umubukan din, pray ako, pero sabi ko, Lord, kasi actually, hindi na ako pinatulog din sa kwarto eh. Doon ako sa kabilang kwarto. Kasi talagang bubuha ko talagang natakas. Bumulag na lang. Hindi na po kayo natutulog na. Hindi ko natulog, ibig sabihin, bumili ko sa kabilang kwarto ko. Hindi kami nagsama sa kwarto. Kasi kapag bumuha ko, parang ulan na lang, lumabas na rin yung ano ko. Baga ako sa sobrang. Kasi makate, ewan ko, medyo yung boses mo, medyo ano nga. So, sabi ko, nag-pray ako, sabi ko, Lord, as you call me, I pray na hindi po maging hadlan to para sa ministry at yung commitment ko sa inyo. Dahil kasi talagang hindi ko kakayanin talagang umawit talaga. And then pagising mo, and then kahapon nagpahinot nga ako. So praise God naman dahil kanina kung makikita mo mga nakaraan kahit ganitong oras, talagang bubuha ko ng buo, makikita lang muna ako, tapos yung so, salamat sa Lord dahil kasi kayo ng umaga naramdaman ko po yung hindi na ganun kagrabe yung po. Dahil kasi talagang hindi ko alam kung paano ako papaalam o ano. Pero sabi ko, Lord, commitment ko ito eh. Amen. I commit to you na sa ganitong ministry. Amen. So praise God no, na wala po yung upo ko, so medyo makatingin, napapansin nyo, medyo nauubo ako konti. Pero hindi siya ganun magrabe. Salamat sa Lord. And then, act with faith. So ayun nga kanina, rely on God. Hold on to God's promises. And for the lastly, let God take full control on our daily life. So, ibig sabihin, hayaan din si Lord ang control ng buhay natin sa bawat araw. Hindi lang yung sa Sunday, hindi lang sa Sabado, dahil kasi pag sa Sabado, sa church tayo. Di ba? Kumaga, everyday ng ating buhay, dapat He is in control sa ating buhay. Sa bawat araw ng ating buhay. Naniniwala ako na kapag si Lord ang kontrol ng buhay mo, hindi ka maliligaw. Kapag si Lord ang kontrol sa buhay mo, hindi ka mapapariwara. Amen. Kapag si Lord ang hinayaan mo mag-control ng buhay mo, naniniwala ko na ang pagpapala ng Lord ay darating sa buhay mo. Amen. Amen. God bless you. Salamat. Amen.